Naka-jackpot ang Magnolia dito sa bagong nilang import na si Nuni Omot. Ito ay isang South Sudanese player at maganda ang pinakita raw nito nung siya ay naglalaro doon sa iba't ibang bansa. At itong si Omot ay isang 6'9 player at inside operator ito. Ibig sabihin malakas sa rebounding at sa depensa. Yung dati kasi raw import ng Magnolia kaya nila pinalitan ay dahil ang preference nito maglaro sa perimeter at tumira ng tres. At hindi raw yan ang kinakailangan ni Coach L.A. Tenorio. Ayon doon sa mga insider sa kampo ng Magnolia, ang gusto ng Magnolia ay yung isang import na maging inside player, post-up player at rebounder. At parang iyan ang mabibigay daw nitong si Omot para sa kanilang lineup. Kaya nga itong si Coach L.A. Tenorio masayang masaya at napalitan nila kaagad yung kanilang import bago magsimula yung mga laro ng Magnolia. Parating na ito si Omot dito sa Pilipinas at magpa-practice na kaagad-agad sa Magnolia Hotshots. Kung sakasakali, magiging maganda ang kalalabasan nito para sa Magnolia kung mag-fit siya talaga. Sa ngayon kasi ang kulang na lang talaga sa Magnolia ay yung center na maglalaro at magbibigay ng tinatawag natin na rebounding at yung pag-atake doon sa loob at mukhang magagawa na yan nito si Omot. Kaya nga sa tingin ko bagay talaga sa Magnolia ang pagkakuha sa import na to at sabi nga nila naka-jackpot sila dahil base dun sa mga highlights ay mahusay talaga ang nabanggit na player at pwedeng-pwede na magbigay ng tulong dito sa Magnolia. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka na itong si Coach L.A. Tenorio maagang pinalitan yung dati nilang import dahil the moment na nakita niya na hindi ito mag-fit sa kanilang sistema, pinalitan na agad. Dahil syempre, bakit mo pa iintayin na maglaro sila sa actual games? Baka nga naman mas mahirap na maghanap ng kapalit na import by that time. Kaya tama rin itong ginawa ni Tenorio na pinalitan kaagad yung import nila at mabuti naman para sa Magnolia ay mahusay yung nakuha nila na kapalit. Marami ang humahanga dito sa J.O. Chu ng Terra Firma, 14 rebounds nung first game niya. At itong si Jerica Hanmisi naman ay naka 30 points. Ang sabi nga nila hinug na ang dalawang nabanggit na players. Si J.O. Chu first game pa lang niya yan sa Terra Firma pero mukhang may papalag na talaga sabi nga nila. At sa ngayon kasi mukhang bagay na bagay talaga itong si Jerica Hanmisi na maging main man itong Terra Firma. Kaya hindi na ako magtataka kung susubukan ng SMC ng San Miguel or ng Ginebra na makuha ang nabanggit na player. Kung sa bagay, ito naman talagang si Jerica Hanmisi ay matagal na sinasabi ng marami na pwedeng-pwede talaga na makatulong dito sa Terra Firma. At sa ngayon, okay naman yung nilalaro niya talaga. Pero marami nga naniniwala talaga na hindi naman ito dyan magtatagal. At eventually, ite-trade yan sa Magnolia o baka sa Ginebra, San Miguel or mapunta sa ibang team. Pero sabi nga nila, he is too good para sa Terra Firma. At eventually, malilipat yan sa ibang koponan. Tignan na lang natin kung saan siya mapupunta ngayon. Pero ang maliwanag dito, itong si Jerica Hanmisi, maganda talaga pinapakita sa Terra Firma. At marami ng mga teams ang gustong kumuha sa kanyang serbisyo. Kung sakasakali nga na makuha nila ang serbisyo nitong si Jerica Hanmisi, sa tingin ko, hindi lang ito magiging 3-point specialist. For example, kung mapunta siya sa TNT, magiging defensive player din ito. At alam yan ni Coach Chot Reyes. Kung sa bagay, hindi lang naman si Coach Chot ang may gustong makuha dito kay Hanmisi, kundi balita natin, pati raw Blackwater, Bossing at Phoenix tinitignan na kung paano sila makapag-negotiate sa Terra Firma para makuha ang nasabing player. At ito talaga yung maganda sa Terra Firma na kahit wala itong si Mark Nonoy at itong si Louis Sanggalang, nagawa nila ng paraan para sila ay manalo pa rin. At good move nga sa Terra Firma na at least first game nila ay nanalo sila at naipakita kung anong kayang gawin.